Alright everyone, happy Sunday. Happy Sunday. We're Joey here. We will start a brand new topic ngayon this week, this Sunday. So why don't you feel God's presence right now? Let's pray together. Maraming salamat Panginoon sa aming araw na ito na inyong pinagkaloob. Thank you Lord God for the Holy Spirit that is continually at work in us. We pray Lord God that in this topic, Panginoon, maintindihan namin kung ano yung gusto ipagawa sa aming magkakasama, Panginoon, sa ministry ito. We pray, Lord God, that you give us, Lord God, the courage and strength to have the understanding and the wisdom, Panginoon, na magawa namin, Panginoon, with boldness, with courage, itong kailangan namin gawin para sa iyong kaharian. Lord, we invite the Holy Spirit to work into our hearts, Lord God, today. At makapunta pa kayo ng ibang invite namin, yung ibang senda namin ng links, Panginoon, makapasok. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Alright, Haggai. Alright, kingdom priority. So, ito yung kwento ni Haggai. Si Haggai, minor prophet siya. Right? Kung sinusundan niyo sa Bible reading natin, every single day, yung sinesend ko, no? Kapag di ako nakapag-send ng umaga, it means na hindi ako nakapag-cellphone ng umaga na yon. Kaya minsan na-send ko hapon or gabi. Okay? So kapag hindi ko na-send yung Bible reading natin, tuloy nyo lang sa next chapter nun. Normally, pag Old Testament, it's like 1, 2, 3, 4 chapters. Pag New Testament naman, it's 1 chapter. So dalawa yun, di ba? Yung makikita ninyo. So, kung sinundan ninyo from Jeremiah na nag-start, right? Kung binasa nyo yun hanggang dito sa Haggai, up to, ngayon kasi ano na tayo, di ba? Malakay yesterday, tapos ngayon, I think pag-umasi na tayo today. Kung nasundan nyo yun, ang history nun is parang, di ba, hindi parang, talagang inaatake yung Israelites, yung Israel, sinasakop. Pinapayagan ni Lord na sakupin sila dahil sa mga kasalanan na gawa nila. So ngayon, dahil sinasakop yung Israelites, yung Israel, talagang nasisira, sira-sira yung tinatawag nating temple ng Panginoon. Okay? Our topic for today is Haggai, Kingdom Priority. Let's go to the verse, no? In Haggai chapter 1, okay? Building the house of God, the subtopic. Building the house of God. So sabi dito, in the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai, yung minor prophet natin na may author ng book na to, to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah. So si Zerubbabel, governor. And to Joshua, son of Jozadak. No? Iba si Joshua, son of Nun. No? Yung assistant ni Moses. Ito si Joshua, son of Jozadak. No? High priest naman siya. Verse 2, this is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. So yung buong Israel, ito remnant to remnant. Ibig sabihin, nung inatak yung Israel, maraming kinuha doon sa kanila ng mga tao, mga babae, mga anak, mga bata, no? Gagawing slave kung saan man, kung sa Babylon or kung saan mang kingdom yon na sumakop sa kanila. Ngayon, ito yung mga remnant, yung mga naiwan na buhay. Okay? Tayo, no, for example, tayo sa family natin, we are all remnants. Kasi namatay na yung mga natin mga ninuno. Okay? Namatay yung mga ninuno natin. So, tayo, remnants tayo. So ngayon, ito yung mga natira. Sabi ng mga tao, sabi ni Lord, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Sabi ng mga tao, hindi pa naman time para ayusin na yung templo. Hinahayaan lang sira yung templo ng Panginoon. Yung church. Yung church nila, sira-sira, hinahayaan lang nila. Okay lang sa kanila. Okay? Yun yung scenario. Verse 3, then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Verse 4, is it a time for yourselves to be living in your paneled houses while this house remains in ruin? Verse 5, now this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. So, apparently, ano nangyayari dito? Itong mga tao, kasi nga sinakop sila, inayos nila yung bahay nila, nagpagawa sila ng bagong bahay, sabi nga Lord, paneled house. Ibig sabihin, maganda yung pinatayo nila. Right?
Siguro yung mga hardware dati, sinakop, tapos andun yung mga materyales, ginamit nila. May hardware na ba nun? Hindi ko lang alam, no? Pero meron mga brick, mga pabrika ng mga brick dati. So sabi ng Lord, grabe, pinaganda niyo yung mga sarili niyong bahay, samantalang yung church, yung bahay ko, sira. Tapos ang sabi ng Lord sa verse 5, give careful thought to your ways. Check niyo mabuti yung mga ginagawa ninyo. Kung tama yan. Verse 6, o ito yung sabi ng Panginoon, verse 6, you have planted much but harvested little. How could this happen? Di ba normally kapag nagtanim ka ng palay, yung tutubo mas marami, di ba? Pag nagtanim ka ng mansanas, ang tutubo, puno ng mansanas at maraming bunga, di ba? Pag nagtanim ka ng what else, no? Anything. Magtanim ka ng mangga, pag lumaki puno yan after several years, 10 years or so, pag namunga yan, mas marami. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, mas marami yung tinanim kaysa dun sa inani. Paano yun? Paano nangyayari yun? No? Verse 6, no? Continue tayo. Part B. You eat but have never enough. No? Sino dito may kilala, kain ng kain, gutom. Tulog ng tulog, puyat. Grabe, no? May ganun ka ba kilala, kain ng kain, gutom? Kakakain lang mamaya, parang gutom na naman ako. Ano nangyari sa amin ni Gian? Nasa hospital kami. No? Ako yun eh. Ako nakakaramdam nun, no? Kaya nakarelate ako sa verse na to. Sabi ko kay Gian, kakakain lang namin, ha? Sabi ko, parang gutom ako ulit. Sabi niya sa akin, hindi ka gutom, bored ka lang. Hindi gutom ako, kumukulo talaga yung tiyan ko eh. As in, kakakain lang namin. As in, kakakain. No? Sabi niya, you drink but never have your fill. So, ano ibig sabihin, no? Umiinom, pero uhaw pa din. You put on clothes, but you are not warm. No, jacket ng jacket, giniginaw pa din. Parang ako lahat to, ano? Doon sa hospital, nag-request pa ako. Hindi naman ako nag-request. So, kusang thankful ako doon sa hospital. Sobrang, although talagang pricey, no? Pero grabe yung service. Grabe yung service. Mapapikit ka na lang sa bayan. Pero, grabe, binigyan ako ng kumot na, makapal. Ang sarap. Oo, kasi ang lamig. Sobrang lamig sa ospital. Ngayon, may kumot kami doon na manipis. Giniginaw pa rin ako. Binigyan ako. So, ito ibig sabihin no? Kumot ka ng kumot, giniginaw ka. Siyempre, patay mo yung aircon, di ba? Gawin na lang yun. Pero ito ibig sabihin nito, dati kasi walang aircon, pero ito, yung hangin na malamig. You earn, ito makakarelate tayong lahat. Sino mga katrabaho dito? Yung mga bagong graduate natin ng mga laude dyan. In the next few months, di ba? Makakarelate kayo. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Grabe, no? Siya dito yung pay slip mo, nag-i-slip. Pay, di ba? Slip. Yung nakasweldo mo lang ngayon, mamaya wala na. Bakit? Kasi binayad mo na lang sa lahat ng bills na nag-iintay. No? Verse 7, this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. So, pangalawang beses. Hindi ka ba napapaisip yung sinasabi ng Panginoon? Nagtatanim ka ng marami kung kunting inaani mo. Kain ka ng kain, hindi ka nabubusog. Inom ka ng inom, uhaw ka pa din. Damit ka ng damit, bakit ka pa din? Biro lang, no? Damit ka ng damit, jacket ka ng jacket, giniginaw ka pa din. Hindi ka nagtataka yung sinusweldo mo, nawawala lang. Naubos lang. Wala ka naiipon. Wala ka nai-invest. Give careful thought to your ways. Ano na? No? Yung sinasabi ng Panginoon. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ba mag-isip? Sinasabi ng Panginoon. So, next, verse 8, go up into the mountains and bring down, ito nag-utos na si Lord, no? Bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored. So, ibig sabihin pala, kapag kayo, yung church pala, wasak-wasak, no, walang unity, wala yung heart ng Panginoon. Yung heart ng Panginoon is to invite people. No? Masaya naman ng Panginoon dahil nandito tayo eh. Right? Pero mas masaya yung Panginoon kapag tayo ay nag-i-invite para dalhin. Sabi dito, no? I can sense the impression of God to be in this verse. Bring down timber and build my house. Ibig sabihin,
Mangahoy kayo. Ibig sabihin, mag-invite kayo ng dalhin nyo sa church. Para I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Kasi hindi nakaka-honor kay God yung tayo-tayo lang na uma-attend. Hindi siya paramihan, guys, ha? Mas marami, mas maganda, syempre. Pero yung heart ng mga tao, kahit pa marami yung church, kung hindi naman nag-i-invite, edi wala din, right? Edi lalo na tayo, no? Hindi pa tayo ganun kalaki. Kasi tayo nag-i-invite. Kaya sabi ng Panginoon, go up into the mountains. Ibig sabihin ng mountains, may mga challenges, aakyat ka eh. Kuha ka ng mga kahoy. But Lord, sabihin natin, ba't di na sa kapatagan, di ba? Aakyat pa ako. Wala pa naman akong no? Gamit. Di ba? Ganun tayo eh. So bakit sinasabi ng Panginoon to? Kasi doon sa mountain, doon sa may mga challenges, andun yung maraming harvest, andun yung maraming kailangang invite. Verse 9, you expect much, but see, I turned it out to be little. So si Lord pala nagbibigay na parang, in-expect mo marami, o ganito maliit lang. Minamagic ko, sabi ni Lord. Give careful to your ways. Sabi niya, no? What you brought home, I blew away. Yung inuwi mo sa bahay, iniihipan ng Panginoon. Ihintay tayo ng sweldo, di ba? So, hindi yung sweldo parang hinahangin. Di ba? Iniihipan. Why? Sabi ng Lord, declares the Lord Almighty, because my house, which remains, a ruin. While each of you is busy with your own house. Lahat kayo busy sa sarili ninyong bahay. No, meron akong nakwento sa akin ng kapatid ko, no, katrabaho niya. Araw-araw kumakain ng ng pares. Hindi na healthy eh. No, masarap ang pares, paborito ko yan. Pero kapag araw-araw, no, para lang daw makabili ng iPhone 15 Pro Max, yung titanium daw, isasampal daw niya sa kanan niya. Sabi niya no, grabe ka naman. Araw-araw ka nagpapares para makaipon ka ng iPhone. Siyempre, pag nakabili ako ng iPhone 15, sasampalin kita ng titanium. Sabi niya Grabe, no? Grabe tayo, no? Talagang yung buong lakas niya, yung buong effort niya, yung buong pera niya, ibibili niya ng iPhone. Hindi mo lang niya maisip ang Panginoon. Ang church, maraming kailangan niya. No? Gcash na pa-premyo sa mga naglalaro. Saan yung kinukuha yun, di ba? Right? Yung mga gamit natin na pinagbibili natin para mas maganda yung audio. Itong mga to, no? Ayoko pa naman ng mumurahin. Gusto ko talaga quality. Pang long term, tsaka para mas maganda. No? Sabi ng alam niyo, in the Bible, listen to this guys, in the Bible, hindi naman madrama si Lord. Dito ko lang talaga na naramdaman na parang si Lord medyo nagdadrama or naglalambing sa atin. Sabi niya, because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy in your own house. Hindi yun ako napapansin. Panay invite ko sa inyo, panay ang paggamit ko ng tao para madala kayo dito, hindi nyo ako pinapansin. Ano yung house natin? What symbolizes our house? Sa studies natin, sa pag-aaral natin, house natin yun. Bakit? Kasi pagka-graduate mo, mag-iipon ka, bibili ka ng house. Diba? Ano ba yung house pag nagkatrabaho ka na? Nag-iipon ka para makalipat ka ng sarili mong bahay. Hindi pa yung house natin, yung trabaho natin, yung business natin, yung mga anak natin, family natin, masama ba yun, kuya? Hindi masama eh. Pero, alam niyo kung ano equivalent nito sa New Testament? Matthew 6:33. Ano sabi doon? Ang sabi doon, Bernard, alam mo ba yung Matthew 6:33? But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Yung hindi ka na nag-worry. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Unahin mo kasi yung kingdom. Kaya nga, kingdom priority yung topic natin today. Marami kasi sa atin yung sarili nating kingdom eh. No? Pataasin yung grade. Tama yun.
Pero wag lang yun yung gagawin mo. Alam niyo, no, nabasa ko nga last week, yung lalaki na summa cum laude sa Cebu, yung UP. Sabi, ang dami ko nasayang na panahon. Summa cum laude nga ako, pero parang ang dami ko na-miss out. And man you, no, even into that peak of success in academics, and even into the peak of success in sabi nga na Lord, kahit nga makuha mo yung buong mundo Kahit sa'yo na yung real estate ng buong mundo. Di ba ngayon, ang hirap bumili ng kahit kami, no? Hihirap kami mag-purchase ng property kasi ang mahal ng real estate. Sabi ng Panginoon, kahit sa'yo yung real estate ng buong mundo, sige, sa'yo na pati dagat. Kaya lang, anong kapalit ng soul mo? Pag napunta sa impyerno, walang hanggan. Sayang. Di ba? Kingdom mo, kingdom ni God. Verse 10, therefore, because of you, the heavens will have withdrew their dew, and the earth is its crops. Because of you daw. Hindi because of God, Ang sabi niya, because of you, Joey, because of you. Ikaw na nakikinig ngayon, hindi umuulan at hindi tumutubo. Yung blessing na we withheld, yung blessing hindi natutuloy dahil saan? Sa atin mismo. Kasi inuuna natin yung mga pansarili nating gusto. May gusto tayong inumin, may gusto tayong kainin, may gusto tayong bilhin. Samantalang yung Panginoon, durug-durug na yung bahay niya. Alam niyo kung bakit? Kasi sinakop Itong si Israel sinakop ng mananakop, maybe Babylon that time. Ang sa atin ngayon, ano yung mga sumasakop sa atin? Mga kasalanan, mga demons, mga umaatake sa atin. Ang problema, hindi pa tayo aware na under attack tayo. Kasi nga, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpapray, wala kayong fellowship with God. How can you know? Ang makakita lang talaga ng spiritual warfare yung matured Christian believer. Yung na-open yung eyes. Kaya nga hindi tayo religion Kaya nga born again, experience. Yung born again, hindi siya religion experience. Yung na-experience mo talaga na naipanganak ka sa spirito, yung dating hindi mo nakikita mo na. Yung dating hindi mo alam mo na. Yung dating ginagawa mo lang, nakasalanan, na di mo alam nakasalanan, or maybe normal lang. Normal lang sa lalaki yan, normal lang sa babae yan, normal lang sa adult yan. Nood na ganito, ginagawa yung ganito. Ngayon, alam mo na sin siya. May mas malalim pa doon yung warfare na spiritual. Tandaan niyo, kalaban natin, hindi flesh and blood. No, kaya mo bang sapakin si Satanas? Kaya mo bang sapakin yung demonyo nagtotorment sa'yo? Tinetempt ka? Hindi. Paano ka mananalo? Only the Word of God by hearing and reading and applying and obeying God's Word. Ngayon, eto. Tataka tayo, bakit laging kulang? Bakit laging gipit? Nawi-withheld. Kasi bakit? Kasi sira yung kingdom ni God. Sira yung church. Sira yung ministry. Wala kayo ni-invite. Sabi ba ng Panginoon, kung nag-invite ka ng marami, yayaman ka na? Hindi. Mag-hardwork ka pa rin sa work mo. Pero andun na yung backup na ni Lord yon ng blessing niya. Kasi sinasabi ng Bible, do not do anything out of selfish ambitions. Okay? O baka naman hindi yun yung problema, baka tamad lang talaga tayo. No? Huwag tayong tamad, okay? Hindi mo ma-bless yung tamad. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakatutok sa gawain ng God, no? Ni God, hindi naman automatic, pag nagbibigay ka ba ng tithes and offering, yayaman ka na, hindi. Pag nag-i-invite ka ng marami kay God, yayaman ka na, hindi rin. Pero pag ginagawa mo yung ministry, you are faithful in your giving, that's an offering to God, you're faithful in bringing people to God, in obeying His command, gagaling mo na sa trabaho mo at sa negosyo mo Doon ka mabibless. Diba sabi ng Panginoon, whatever you do, do it as if serving the Lord, not men. Kasi kapag sineserve mo si God, excellent dapat yun Kahit saan. No, may principle nga na sinabi, how you do one thing is how you do everything. Pag late ka daw sa opisina, late ka daw sa tropa, late ka din daw, kahit saan late ka. No? Kapag tamad ka raw dito, tamad ka dito, tamad ka rin dito.
Apparently, yung performance ng tao kapag, di ba kapag kami nakita kang performer, pag magaling siya dito, nilagay mo dito, magaling pa rin. Pag nilagay mo dito, magaling pa rin. Right? Ang sinasabi ng Panginoon dito, ito para sa atin itong mga Christians, hindi ito pang unbeliever. Kasi yung unbeliever, di naman mag-i-invite yun. Siya nga hindi niya ma-invite sarili niya. O, guys, listen to this. Pag hindi mo ma-invite yung sarili mo, you cannot beat yourself up to come. No? Pwede mong questionin yung Holy Spirit ba at work sa akin? Kasi Holy Spirit is self-control. Kaya mo kontrolin sarili mo. Hindi ako malate ngayon. Pupunta ako ngayon kahit hindi ka na ako mabangga kanina, di ba? Grabe kanina. Guys, natakot din ako, no? Muntikan talaga niya akong salpo. I'm not concerned with myself kasi naka 4 wheels ako, tapos siya motor eh. Talagang pag sumalpok siya doon, tatalsik talaga siya. Buti na lang, no? By the power of the Holy Spirit, talagang, sabi ko, Lord, please, di ba? Nag-slide siya. Tumumba siya. Minor lang, okay siya. Okay na okay siya. Grabe. Verse 11, I called a drought on the fields and the mountains, on the grain, the new wine, the olive oil, and everything else the ground produces on people and livestock and on all labor of your hands. Sabi ng Panginoon, wala. Nag-call ako ng drought. Kasi hinahayaan mo naman ako eh. Right? Para to sa Christians, para sa akin to, no? Verse 12, Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai. Sino yung mga prophet natin ngayon? Ito yung mga Bible study leaders, ito yung mga pastors, ito yung mga evangelists. Itong mga to, itong si governor at si high priest, nag-listen kay prophet Haggai. Kasi prophet, yung mga prophet dati, mistulang baliw itong mga to eh. Di ba? Parang yung tingin mo sa pastor, baliw. Baliw yan si pastor kasi naghihirap na nga, puro pa ministry. Grabe, no? Pag nakaharap mo si Lord, lagot ka. Tama? Ito, high priest to, ha? High priest, ano ibig sabihin? Siguro, nung time na yun, Santo Papa. Tapos, ito si Zerubbabel, governor. Makapangyarihan. No, pag umorder ng Land Cruiser, siya agad yung priority. Pag di ka malakas sa Toyota, yung Land Cruiser mo, ilang taon bago makuha. Right? Well, natuklasan ko lang naman na ganun pala. So, itong si governor, nagpakumbaba. Itong si high priest, si Pope, nagpakumbaba. Nakinig kay Haggai. Because the Lord their God has sent him and the people feared the Lord. Alam mo yung mga walang takot sa Diyos, tingin nila sa mga leaders, wala lang eh. Right? Ini-ignore. Hindi na-open yung message, hindi binabasa yung text, sin zone, ini-Indian, binabali walang respeto. Diba? Magbit tayo ng ganito. Super late. Late ng 7 hours. Grabe. Because of that respect. Pero pag nire-respeto mo yung tao, talagang really. Tama? And please, no, hindi ko sinasabi to because I am your leader. Kahit na hindi nyo ako respeto, okay lang. Bahala na kayo ni God. Di ba? Pero yun nga eh. Kapag merong tayong may nagsiserve kay God para sa atin, nagpipray siya para sa atin, I mean, yeah, we need to be humble. Verse 13, Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people. I am with you, declares the Lord. Dahil nakinig kayo, I am with you. Pag hindi kayo nakikinig, wala, di nyo kasama. Kaya minsan, di ba, kahit anong sipag mo, minsan, nag-review ka, chapter 1, tapos yung quiz, chapter 2. Natasin na ba yun? Hindi covered yung review mo. Right? Nagtatrabaho tayo, hindi lumalago, hindi nakaipon. Business natin, hindi lumalago. Because of this. Right? Saan ba natin kinakalimutan ng Panginoon? No, before we continue. Sige, continue muna tayo, no? Verse 14. Haggai chapter 1:14. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Jozadak, the high priest,
and the spirit of the whole remnant of the people. Ini-stir up ng Panginoon. Ibig sabihin, hinalo, inactivate. Alam nyo kapag nandito kami sa coffee project, right? Meron akong binili. Okay? Pabot nga ng Lord ang binili natin. Ito, no? Kita nyo? O sige, kasama na natin. Coffee project na rin. Dito naman talaga tayo eh. Hindi natin pinopromote yung brand, ha? O ito. Alam niyo itong cup, dito coffee eh. This is dark chocolate based, no? Iniwasan ko na yung caffeine ngayon kasi puro caffeine na ako, no? May icing sa ibabaw. Kasi yung dark chocolate niya nasa ibabaw. Sa ilalim, may mga chips, no? I don't know, kung maliliit na chips yun o malalaki. Pag ininom mo ito ng ganito lang, kasi kanina ko pa siya in-order, hindi siya masarap. Pag in-stir up mo to kasama yung cream, ang sarap nito. Ang sarap nito, no? Gusto tikman. You know what? Yung sinasabi ng Panginoon, hindi na masarap yung spirit nyo, malamya na. Lukewarm na, hindi na mainit, hindi na rin malamig. Alam niyo yung kape na lumamig, masarap ba yun? Di ba hindi? In-stir up ng Lord yung spirit. Alam niyo, kaya na-stir up yung spirit natin right now, even right now, as you listen. Because you're allowing God to stir that up. It will take you humility na, Lord, please. Nangihina na ako. Sa panampalataya ko sa iyo, Panginoon, please, di na ako niniwala sa mga promises mo, di naman nangyayari yung mga goals ko sa buhay, mga dreams ko, di ko nabibili. Lord, please, encourage me, empower me, stir up my spirit. Lord, para ayoko na umattend ng Bible study kasi nagagawa ko pa rin yung mga ganitong kasalanan, di naman ako nagbabago. Lord, please, stir up my spirit. Gusto ko pa rin umattend, gusto ko mag-lead ng people. Lord, I'm bringing people to you, pero nawawala sila kaagad. Di sila tumatagal. Lord, please, stir up my spirit. Help me not to give up. Lord, di ko makuha yung grade na gusto ko. Lord, help me not to give up. So, yung steering ng spirit pala, si Lord mismo ang gumagawa. Kapag hinumble down natin sarili natin at lumapit sa Kanya. You can check. Lord, bakit? Ngayon, kuya, no, we can have a life review na, Lord, or kuya, bakit nangihina ako kay God? Ba't wala ko masyadong desire kay God ngayon? Bakit ang dali kong mag-fall into temptation? Wala lang ko maisagot, tinignan ko na kaagad yung papel ng classmate ko, di ba? Right? Baka hindi na-stir yung spirit mo. Kuya, bakit hindi na-stir yung spirit ko kay God? Kung si God naman yung may control nun. Baka hindi ka nag-humble down kay God na umatid at basahin yung word niya. Kasi si Lord pala yun eh. They came and began to work on the house of the Lord Almighty, their God. Ba't pala hindi nagtatrabaho yung mga nasa church? Hindi ginagawa yung gawain. Alam niyo ba, na ang pag-i-invite ng tao sa ating simbahan, sa ating gawain, habang buhay na to guys, wala tong rest day. Until kailan? Hanggang dumating si God. Kasi pag dumating si God, we have all eternity to rest. Sino dito gusto mo ng pahinga? Eternity. Grabe yung pahinga yun. Ang gagawin natin doon, celebrate lang. Ngayon tayo magpagod. Yung course mo, yung trabaho ko, yung business ko, yung investment ko, yung lahat, yung bahay namin, yung sasakyan, si Bernard, lahat ng yan. Lahat ng yan, iiwan din natin dito yan eh. Galingan mo sa pag-aaral, pero hanggang mundo lang yan. Galingan mo sa trabaho, yes, of course. Nakakaya naman si God pag di mo ginagalingan. Nakakaya naman si God pag bagsak yung grade mo, kalad ka pa naman ng atin ng conquest crew, di ba? Ganyan ba yung mga taga-conquest crew pag bagsakin? O di kaya naman sa trabaho. Anong tawag doon? Petics? Average? Negosyo average? Hindi. Gagalingan natin, pero hanggang dito lang yan. Saan natin mas gagalingan? Doon sa pagdadala ng people kay God. Doon sa may eternal rewards. Are we after the rewards? Maybe. Pero siyempre gusto rin natin yun eh, right? Pero ang main goal is mahal natin si God eh. We just follow His commands, right? Why do I teach this in such intensity? Para pumasok sa isip natin, mga kapatid, no? There are people looking at me here, mga dumadaan, mga nakaupo, tumitingin sa akin, no? Kasi mataas yung boses ko.
Pero hindi ako nahihiya eh. Pag narinig nila, mabless man lang sila. Amen? Verse 15, on the 24th day of the 6th month. Wow, yun lang pala yung verse 15? Yun lang? Okay. Ano to, si Prophet Haggai medyo naputol, no? Dear God. Tapos, may nangistorbo sa kanya. In-interview siya. So, biglang, ano kami susunod ko ulit? On the 24th day of the 6th month. Biglang ganun eh. No? Well, actually, it's the last part and we're gonna end in few minutes. Alam mo, nangangailangan sigad ng tulong natin. Ako, kailangan ko tulong ninyo. Naaminin ko sa inyo ito. Conquest Church needs volunteers. Volunteers of what? Volunteer na mag-head ng games natin. Kasi yung nag-head ng games natin, nawala eh. Yung gagawa ng poster. Kasi minsan, nakakalimutan ko rin. Aminin ko sa inyo, nakalimutan ko gumawa ng poster dahil ang dami rin talaga ginagawa. Which means, what I can say is this. No, I cannot do it all for you. I need a team. I need you. Yung mga kakilala ninyo. Kailangan ko yung tulong ninyo, mga kapatid, para dalhin sila sa Panginoon. Kasi kilala nyo sila, hindi ko naman sila kilala. Kasi si God, hindi naman siya unfair God. Fair God siya eh. Yung mga kakilala nyo ngayon, nakilala nyo sila para matulungan nyo silang makilala ang Panginoon. Ako, lahat ng kakilala ko so far, almost all of them, ini-invite ko talaga. Sinusundo ko pa nga sa bahay, hinahatid ko pa. So, wala ngayon, di ba? Wala ngayon, no? Next week, susundin ulit kita, no? Inano pa, kinulbaring pa ako, no? Sinarado. Dito ba siya? Dito ka ba ngayon, bro? Sa online? Can I see you? Diba? Wala yata, no? So, binaring yung call ko, hinarang. Diba? Hindi ako makatawag sa kanya kayo umaga, pero imit ko ulit siya. So, yun nga, no, guys, I need your help for the advancement of, not for my own benefit, please, no, but for the advancement of the kingdom of the Lord. I need your help. Let's invite people to God. Let's bring people to God. One day, no, hindi natin alam eh. Basta alam ko lang ito, no? No eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. Who love Him means doing in action, proving in action that we love God, and what is that? Helping other people get saved. Na matulungan natin ang ibang tao na madala sa Panginoon. Kawawa naman sila kung ma-imperno. Right? Gusto nyo ba magkita kayo one day na, grabe bro, ikaw. Alam mo pala eh. Alam mo pala na imperno, tapos di mo man ako i-invite. Sasagot natin, bro, i-invite naman kita eh. Kaya lang, inaansin sa, di mo ko pinapansin. Sabi mo, busy ka. Sana pinilit mo ko, bro. Ngayon, imperno tuloy ako. Di ba? Kaya yung pagiging makulit, pagiging mapilit, pagiging, alam mo yun, huwag mo i-give up yan. Okay lang yan. Kasi one day, pag nagharap kayo kasama si God, wala kang pagsisisi. Sabihin nila, anak, pinilit ka daw niya ilang beses. Sinusundo ko pa nga. Mas importante yung tulog mo kaya sa akin eh. At least, no? To prepare you na talagang tayo, pag humarap tayo kay God na, Lord, I did at least everything that I could. Lahat ginawa ko para madala sila. Lahat ng kapamilya ko, kaibigan ko. Nagmukha akong engot-engot kasi hindi naman nila ako pinapansin. Pero okay lang. At least, baka one time, pumunta rin sila at masave sila. Praise God. Hanggang kailan mo kukulitin ng isang tao hanggat hindi pupunta kay God? Paano kuya, pag nagpunta na kay God, umalis ulit, kulitin mo pa rin ulit. Kahit mukha na akong engot kuya, so be it. Kasi may reward naman yan kay Lord eh. Tama? So, mga kapatid, no, huwag tayo mapagod. Huwag tayo mapagod magbasa ng word ng Panginoon. Kasi alam nyo ba, na ang devil talagang pinupuno niya tayo ng mga gawain para hindi mo mabasa ang Bible reading, ang Bible.
Eh, si Lord, hindi naman siya nagsasalita ngayon na kagaya dati, nakulog at kidlat eh. Ngayon kasi Bible, pastor, right? Paano mo siya maririnig? Eh, ayaw ng devil na marinig mo or mabasa mo ang word of God kasi baka magbago ka. Kasi baka hindi ka niya maging under. Kasi ang gusto ng devil, under ka niya hanggang sa mamatay, hanggang maging imperno ang buhay mo. Ang gusto ng Panginoon ngayon palang malaman mo na yung katotohanan. Mabasa mo yung Bible, ano yung dapat gawin, ano yung tamang gawin, ano yung gaano kalaki yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, ano yung ginawa niya para sa atin. No Conquest Church or the Kingdom of God needs your participation. Alam ko, challenging to. Pero sino dito, no, nakikiisa? Kung sino dito excited, no, para sa ating encounter, upcoming encounter natin, no, wala pa tayong masyadong finances, pero talagang gagawin natin yan. Right? Excited para mag-invite, no, on Tuesday. Mag-invite tayo, punuin natin yung online natin kahit Tuesday. Every Sunday, mag-invite tayo. No? Kung kinakailangan, sunduin mo sa bahay yan at dalhin dito, gawin natin yun. Right? Gawin natin. Kung kinakailangan, link na lang, di ba, sa mga malalayo. No? Si Kuya Jeffrey, nasa ano to eh. Saan ka ba, Kuya Jeff? Saan ka ba si Kuya Jeffrey? Negros Oriental, Dumaguete. Si Andre, nasa Baguio. Si Heinz, nasa Tuguegarao. Ang lalayo nyo, no? Sana magkita-kita tayo one time. No? So, maraming salamat sa tulong ninyo sa alam niyo, sa pag-send man lang ng link, ang laking tulong mo. Yung Facebook Live natin, isend ninyo. Right? Yung mga YouTube natin, yung mga Reels natin, mag-react kayo doon at i-share ninyo sa iba. Malaking tulong yun. No? Kasi alam nyo, may mga sinendan ako yan lately. Sabi sa akin, Kuya, buti na lang. Send mo sa akin, kailangan na kailangan ko. Grabe, no? Random lang yun, ha? Meron na pala, sobrang lungkot, depressed, suicidal. Right? Allow God to use you para sa ibang tao. Tara, manalangin tayo mga kapatid, no? As we end. Let's pray together. Close your eyes. Panginoon, patawarin niyo kami sa mga time na mas mahalaga sa amin yung mga pansarili naming gawain. Yung kakainin namin, yung iinumin namin, yung susuot namin, titirahan namin, yung sasakyan namin. Puro amin. Hindi ka na namin, Panginoon, inisip. Na yung simbahan mo pala, nakalimutan namin. May mga times, Panginoon, di pa kami nagbabasa ng Bible, di pa kami, Panginoon, nananalangin, nag-i-skip kami, Panginoon. Kailangan pa kami pilitin, i-follow up, tawagan, kulit-kulitin para umatin sa inyo, Panginoon. Patawarin nyo kami sa mga time. Kasi nasabi namin, busy kami, pero Panginoon, may oras kami. Gusto lang namin, Panginoon, may control sa sarili namin oras. Patawarin nyo kayo, Panginoon, na sinasarili namin ang aming mga pera, Panginoon. Hindi kami nag-aabot sa simbahan, hindi kami nagbibigay out of our hearts. Lord, forgive us. Dahil hindi kami nagko-contribute ng aming talent, yung aming time, yung aming treasure, yung aming talent, Panginoon, sinasarili namin. Nakaya namin, Panginoon, na tumulong, pero hindi kami tumutulong, Panginoon. Forgive us, Lord God. Lord, patawarin niyo rin kami, Panginoon, sa mga tao na nag-give up na kaming i-invite. Alam ko, Panginoon, sobrang kulit nila, sobrang tigas ng ulo, sobrang sa totoo lang, Panginoon, nakakabastos dahil hindi binabasa yung aming, hindi sinasagot ang aming tao, hindi binabasa yung mga messages namin. Pero Lord, ngayon, okay lang. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng pagmamahal. Nakatulad kay sa aming Panginoong Jesus. Nakatulad kay Kristo, Panginoon. Na iniwan yung trono para bumaba, para ligtas kami, at para pumalik, at para, Panginoon, makapiling kami habang buhay. Lord, simula ngayon, napangako namin na tutulong kami sa kingdom advancement. That your kingdom is our priority. Our first priority is you, our God. Secondary na lang, Panginoon, ang aming sarili, family, yung aming negosyo, ang trabaho, ang aming pag-aaral. Gagalingan namin sa lahat ng area ng buhay namin para hindi ka kahiya-hiya sa aming buhay.
Pero yung pinakatodong effort namin, Panginoon, ibibigay namin sa merong walang hanggang reward, which is eternal life, which is helping other people find their way back to God. Maraming salamat, Panginoon. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa temptation, sa pagkakasala sa buong week na to. Ilayo niyo kami, Panginoon, sa aming mga hindi dapat ginagawa at hindi namin sinasabahang tao at hindi namin dapat pinupuntahan ko. Panginoon, linisin mo lahat ng buhay na nakikinig ngayon, even Panginoon sa replay na to. Linisin mo ang aming isip, ang aming puso, ang aming katawan sa lahat ng sakit, Panginoon. We declare total healing in Jesus' name. That body is healed and that disease will never come back in the name of the Lord Jesus Christ. By the power of His blood, by the power of the cross, and by the power of His resurrection. Lord, maraming salamat. All the glory and honor goes to your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Alright, so thank you everyone. Thank you very much in our sa mga nasa Zoom live, sa mga nasa Facebook live, sa mga manonood ng replay nito. Maraming salamat. Let's bring people to God sa lahat ng gatherings natin. Hope to see you soon. God bless you and peace be with you guys.